Ako po si Ginoong Ernesto C. Caberte Jr. Kasalukuyan pong Education Program Supervisor ng Pilipino sa SDO San Pedro City. Ako po ay 40 taong gulang at kasalukuyan po na nangungupahan sa Pasita. Ako ay naging guro kasi nung bata pa lang ako, pangarap ko na maging isang mahusay na guro tulad ng mga guro ko sa elementarya at sekundarya. Pinili ko na maging guro dahil ito yung profesyon na kinakitaan ko ng pagiging isang dakila, dahil ang pagiging guro ay hindi lamang natatapos sa 4 na sulok ng silid-aralan, kundi dapat ay mabigyan din natin ng kalinga, pagmamahal ang ating mga mag-aaral bilang isang anak. Bilang isang guro, isa akong striktong guro. Siyempre, yung strikto na may puso. Kailangan tayong maging strikto para ang mga mag-aaral natin ay hindi mapariwara ng landas. At siyempre, kung magiging strikto ka, lahat ng mga gawain sa paaralan, silid-aralan, ay magagawa nila. Kasi kapag strikto ka, susundin ka nila, at siyempre sinusunod ka nila dahil may pagmamahal sila sa iyo bilang isang guro. Bilang isang guro, hindi lamang kasi yan natatapos sa paggawa ng lesson exemplar o mga banghay-aralin, kung hindi kailangan maituro mo ng maayos ang mga aralin nang hindi lamang sa nakapaloob sa 4 na sulok ng aklat, kung hindi kailangan maisabuhay mo ang pagtuturo na magagamit ng mga mag-aaral sa pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin lamang may a-apply nila ang kanilang mga natutuhan sa pang-araw-araw nilang buhay. Nung ako'y nagtuturo sa sekundarya, naranasan ko na magsaing para lamang sa mga estudyante ko na walang pang-lunch. At naranasan ko rin na syempre magdukot bulsa sa mga estudyante ko para magbigay ng kanilang pamasahe at ng kanilang baon. Kasi bilang isang guro, hindi lamang guro ka sa paaralan, kundi dapat isa kang kuya, isa kang kapatid, isa kang tito, isa kang tatay, o isa kang ama. Ang mga mag-aaral ay tinatawag akong tatay, daddy, kasi nakitaan nila ako ng isang persona o isang imahe ng pagiging ama. At dahil dito, bilang pagtulong ko sa kanila, lahat ng mga mag-aaral na batay sa kalinga ko, nagsasaing ako, tapos bumibili kami ng ulam sa labas, ayun, sila ay nakatawid at nakagraduate ng high school. At ngayon ay may sarili ng pamilya at yung iba ay nag-aaral na sa kolehiyo. Bilang isang guro, nakitaan ko na mga pagbabago ang mga mag-aaral. Kung dati ang mga mag-aaral, tingin pa lang maaring takot na o tingin pa lang sila'y mananahimik na. Ngayon, meron na kasing iba't ibang mga epekto ang social media sa mga mag-aaral. Kung dati, lagi silang po at opo, ngayon, maaaring parang kausap mo lang ay kasing edad mo, kaibigan mo. Yung mga pagbabagong ito ay hindi ko lang din nakita sa mga mag-aaral, kundi nakita ko rin yung mga pagbabago sa mga bagong guro, sa mga kabataang guro, yung nagsisimula pa lamang. Kung dati, sobrang haba ng pagtuturo, 8 hours. Nasa paaralan kami ng alas 7, uwi kami ng alas 5. Ngayon, napakaluluwag na. 6 na oras na pagtuturo sa paaralan. At yung 2 oras ay pwede mo nang ipamalagi sa bahay para gumawa ng mga paperworks. May mga guro ngayon na medyo mareklamo kasi nga sa contact hours nila, medyo nag-overtime. Pero noon, 8 oras talagang inilalagi ng mga guro sa paaralan. Pero saludo naman ako sa mga guro na masisipag, na hindi nagre-reklamo kahit nag-overtime pa sila sa kanilang trabaho
bilang isang professional na guro. Naranasan ko na rin na sagot-sagutin ng mga estudyante. Naranasan ko na rin na habang ikay nakatalikod ay minumura ka. Masakit sa isang guro na murahin. Masakit sa isang guro na sagot-sagutin. Kasi ang pagiging guro ay talagang isang dedikasyon. Isang profesyon na hindi lamang talaga naghihintay ng sahod o sweldo. Bagamat ang sahod ng guro ay hindi na ganun kababa, dapat nirerespeto ang mga guro. Kasi kami yung itinuturing na pangalawang magulang sa paaralan. Kami yung nagbibigay ng disiplina sa paaralan. Kaya sa mga mag-aaral na medyo bastos at minumura ang guro ng patalikod, syempre bilang mga magulang nyo, nasasaktan din kami. Kinakailangan namin ng respeto at paggalang. Tandaan natin, ang respeto ay hindi binibigay o hindi hinihingi. Ito'y kusang binibigay sa mga karapat-dapat. At alam ko ang mga guro ay karapat-dapat ng respeto at paggalang ng mga mag-aaral. Napakasaya ko dahil hindi lamang ang mga mag-aaral ang masaya, pati ang mga guro. Sa mga programa ng ating Mayor Art, syempre, nagbibigay siya ng mga libreng kagamitan tulad ng uniforme. Hindi lahat ng lungsod o bayan sa ating bansa ay nagbibigay ng libreng uniforme sa mga mag-aaral. Mga mag-aaral, hindi lang isa, kundi lahat sila ay nabibigyan. Isa pa, yung libreng bag na binibigay ng ating mayor. Isa ito sa programa na talagang nakatutulong sa lahat ng mga mag-aaral at sa mga magulang nila. Maging ang mga kagamitan sa paaralan, kung ano man yung mga kakulangan tulad halimbawa ng anumang mga kasangkapan sa paaralan, instrumento, ayan, maaaring ibinibigay yan. Ang bahagi niya ay magmumula sa ating SEP. Yung SEP na ito ay nakatutulong sa mga paaralan para kung may kakulangan sila sa mga kagamitan, sa mga kasangkapan sa paaralan, ay maaaring ito yung maging dahilan para maging epektibo ang pagtuturo ng mga guro. Gayun din naman, yung mga uniforme na yan ay talagang masabi nating talagang nakatutulong sa mga mag-aaral, pati yung mga bag na binigay ng ating punong bayan or mayor. Sa ilang mga paaralan ay nasaksihan namin yung pagbibigay ng mga uniforme ng ating mayor. Hindi lang yun, pati yung mga bag, pati yung mga ibang kagamitan. Lahat ng mga maibibigay na tulong ng ating punong lungsod, ng ating mayor, ay ginagawa niya para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Hindi lang yun, supportive ng ating mayor sa mga programa sa paaralan. Kapag may mga patimpalak or paligsahan, NSPC, RSPC, hihingi tayo ng tulong sa ating mayor sa SEP. Sa pondong yan ay maaaring magamit para sa lahat ng pangangailangan ng mga mag-aaral, lalong-lalo na sa research, lalong-lalo na sa mga iba't ibang mga seminar na dapat atinan. Maaring yung seminar na yan ay sa ibang bansa man o lokal dito lang sa ating bansa. Nakakatuwa kasi sa mukha nila ay masabi talaga natin na masayang-masaya sila sa pinagkaloob na biyaya ng ating mayor. Kasi kung hindi dahil sa mga bagong uniforme, ang suot-suot nila ay mga lumang kamiseta, lumang t-shirt. Ngayon, taon-taon nagbibigay ang ating mayor ng mga uniforme. At masabi natin wala nang batang papasok na marungis, wala nang batang papasok na walang bag. Dahil ang lahat ng yon, uniforme at bag ay pinagkaloob ng ating mayor. At alam ko, sa lahat ng mga magulang ay nagpapasalamat sila kasi yung lahat ng binigay ng ating mayor ay iyon ay tulong para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng San Pedro. Sa mga estudyante, mag-aral tayong mabuti kasi hindi ibig sabihin na libre ang pag-aaral, dapat tayong taon-taon na bumagsak. Kailangan
tayo ay mag-aral ng mabuti, makapasa, makagraduate. Kasi balang araw, kayo naman yung papalit sa amin. Kayo yung magiging teacher, kayo yung magiging doktor, engineer, at anumang mga profesyon. Kaya hinahangad ko sa lahat ng mga mag-aaral na pagsikapan ng kanilang pag-aaral. Siyempre, ang kinabukasan ninyo, di ba, sa inyong kamay nakasalalay ang inyong kinabukasan. Kaya wag nating sayangin ang pondo, ang buwis na nagmumula sa pamahalaan para sa pag-aaral sa ating sa pag-aaral ninyo sa mga public schools. Ngayong Teachers Day sa mga kapwa guro sa EPS o kung ano man na may propesyon ng pagkaguro, teaching and non-teaching, isang masaya, mabiyaya at masaganang buwan ng pandaigdigang guro sa ating lahat. Sana'y biyayaan pa tayo ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay para sa ating pagsasakripisyo, para sa ating pagtatrabaho, para sa ating pag-aalay, paglilingkod, pagtuturo sa lungsod ng San Pedro. Dahil sa lungsod ng San Pedro, edukasyon ang laging una. Okay, para sa akin, ang mensahe ko sa aking sarili, maging matatag dahil matatag ang kurikulum. Ibang kurikulum, kailangan pag-aralan nating mabuti. Isa pa, maging proud lagi sa sarili. Kasi pag naging proud ka sa sarili, ibig sabihin lang ipinagmamalaki mo na isa kang guro. Gusto ko rin sabihin sa sarili ko na iwasan ng stress. Kasi kalimitan ng stress ang siyang nagbibigay ng sakit sa mga guro. Kaya maging masaya lang lagi tayo at maging inspirasyon natin ang ating pamilya, ang ating mag-aaral, at syempre, maging inspirasyon natin ang lungsod ng San Pedro. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa nagbigay ng cake. At alam ko, yung cake na ito ay sumisimbolo sa pagiging guro. Kasi hindi lahat ng guro ay nabibigyan ng cake. Lalong-lalo na sa mga striktong guro. Kaya sa mga mag-aaral natin, sana lahat ng mga guro ay makatanggap. Bagamat ito ay isang cake na sumisimbolo sa pagiging guro, sana lahat ng guro ay makatanggap rin ito. Teachers Day. Sino nga ba si Dr. Ernest? Well, base sa obserbasyon ko, siya ay strict, pero mabait sa estudyante. Magaling din siyang magturo kasi napapatuto niya ng maayos ang kanyang tinuturuan. Samantalang, bilang isang asawa naman, napakabait, responsable, at sweet ni Ernest. Lahat ng hiling ko or wish ay binibigay niya. Sa family naman niya, napaka mapagbigay, napakabait niya sa kanyang pamilya. Kahit may asawa na, hindi pa rin niya pinababayaan ng kanyang family, ang aming family. So, yan lamang di, and happy Teachers Day muli. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun. Bye-bye! Anak, happy Teachers Day. Sa lahat ng ginagawa mo sa amin, nagpapasalamat ako pag-aluga mo, pag-ano mo sa akin, hindi ka nakakalimot sa amin. Salamat, anak. Mahal na mahal kita. Nakakaiyak. Ayan.
Salamat doon sa aking asawa at sa aking nanay na bumati ngayong World Teachers Day. Ayan, hindi ko inaasahan na may pagbati yung asawa ko pati yung aking nanay. Ayan, tuwang-tuwa ako syempre kasi hindi lahat ng pagkakataon ay merong ganito na may surprise. Hindi lang dahil sa cake, kundi dahil sa greetings na mula sa mga mahal mo sa buhay. At masasabi ko talaga na ang pagiging guro ay hindi lang talaga ito isang profesyon, kundi isa tong dedikasyon para sa mga mag-aaral kasi kailangan tayong maghandog ng pagmamahal at pagkalinga sa mga mag-aaral natin at sa mga kapwa-guro din natin na nangangailangan din ng tulong, hindi lang tulong pinansyal kundi pagdamay sa kanila sa oras ng problema. Yung pakikisama kasi ay isa rin sa susi para sa maayos na pagsasama sa paaralan. Ayan, at pati sa lahat ng guro na naririto, na ikinig o nanonood, sana'y maging masabi nating hindi lamang isang trabaho ang pagiging guro, dapat isa puso natin palagi ito. Ayan, sa pamilya ko maraming salamat, syempre sa suporta. Syempre, mahal na mahal ko ang aking pamilya. Kahit na ako ay may asawa na, ayan, kahit na ano pang tulong na makakaya ko na may bibigay ko at kaya ko naman, pinansyal man yan, tulong man yan, intelektual, pisikal, nandito lang ako para sa inyo. At sa aking asawa, ayan, maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa pag-unawa, kahit alam mo na lagi nasa seminar, lagi tayong ilang araw lang magkasama dahil sa mga seminar at sa anumang mga gampanin ko sa pagiging EPS ko sa SDO San Pedro City. Alam kong naunawaan mo ko palagi kasi kapakanan to ng mga mag-aaral, kapakanan to ng guro, kapakanan to ng buong SDO San Pedro, lalong-lalo na yung pagiging Education Program Supervisor ko sa ngayon. Maraming salamat po. The Heart of San Pedro sa pag-imbita at paanyaya. Ayan, wag po natin kakalimutan na i-follow ang FB page ng The Heart of San Pedro. Malaking tulong po ito, hindi lamang po sa ating lahat, kundi sa mga impormasyon na maaari nating makuha dito. At hindi lang yon, pati maaring sa iba't iba pa pang mga panahon ay makakatulong sila para sa atin. Salamat po. Naluha tuloy ako.